Hello mga idol, pasensya na kayo kung hindi na natin ipagpapatuloy pa ang kwento ni Jiang Chen, dahil sa mga magkasunod kong upload ay hindi ito nag-earn dahil may violation ito, at konti pa ang views nito. Pero wag kayo mag-alala, nakahanap naman ako ng kapalit ni Jiang Chen, sigurado akong magugustuhan nyo ito. Sana ay suportahan nyo pa rin ako, salamat mga idol. Magsisimula ang ating kwento kung saan, makikita natin ang naglalakihang mga bundok at makakapal na ulap at ang mga ibon na malayang lumilipad sa impapawid. At may isang individual na nagsasanay sa kalagitnaan ng gubat. May kasabihan sa mga sinaunang tula, ang kapalaran ay may sariling mga plano na ang lahat ay maaaring gawin ay ang kanilang sarili at panatilihing malaya ang kanilang puso mula sa mga mortal na pagnanasa. Gayunpaman, ang panuntunang ito ay magagamit lamang upang paghigpitan ang mga mortal. 16 pa lamang siya ay nagtataglay ng katawan na lumalaban sa langit. At nagawang linangin ang higit na pagiging perpekto sa loob ng kaharian ng langit. At sa pagbukas nito ng kanyang mata at sabay hawi ng kanyang espada, makikita natin na hindi biro ang epekto nito ay isang malakas na enerhiya ang lumabas dito upang mawasak ang lupa. Habang tumalsik sa ere ang bitek ng lupa ay agad naman itong nagpakawala ng ilan pang mga atake, at sa pagtama nito ay dumami ang bilang nito. Habang pabagsak ang tipak ng lupa, ay makikita naman natin ang lupa ay sa lakas ng kanyang pinakawalang atake ay nagkadurog-durog ito. Bilang isang magaling na mandirigma, kahit ang tadhana ay walang magagawa. Ang lalaking ito ay si Zhang Ruokan, ang nag-iisang anak na lalaki ng isa sa 9 na emperador ng Kunlun Field, Emperor Ming. Subalit may isang babae ang lumapit sa kanya, at sinabihan niya ito na ang kanyang mga kasanayan sa espada ay lalo pa nito nang napaabuti ng husto. Subalit agad naman siyang napalingon sa likod at bumungad sa kanya ang isang magandang babae na may naglalakihang mga kahon, ang babaeng ito ay si Qi Yao. Ang anak na babae ng isa sa 9 emperor ng Kunlun Field, Emperador Qing. Ito ang kanyang childhood sweetheart at fiancé. Sabay silang lumaki at nagsanay ng martial arts. Sinasabi ng lahat na iyon ang perpektong tugma at ang kanilang pagsasama ang magiging pinakamainit na paksa sa larangan ng martial arts. Natuwa naman si Zhang Ruokan at ito'y kumaway matapos makita niya ang kanyang asawa. At sabay tawag niya dito. Hindi daw niya alam na darating ito. At nang makalapit na ito at aakmang yayakapin niya ito, subalit hindi niya inaasahan bago man ito makalapit. At isang pagsaksak sa kanya ng kanyang asawa, tumalsik ang dugo sa kanyang likuran habang nakabaon sa kanya ang isang bagay na matulis. Ngunit napasabi na lang si Zhang Ruokan sa pangalan ni Qi Yao, sabay hugot naman ni Qi Yao ng kanyang pinagsaksak, at napasigaw na lang si Zhang Ruokan sa panangbaon na espada sa kanya at paghugot ng espada nito. Bakit daw nito nagawa sa kanya ang bagay na ito? Minahal siya ng buong puso. Ngunit tahimik lang si Qi Yao habang pinagmamasdan nito na bumagsak si Zhang Ruokan sa lupa. Sigaw pa nito kung bakit niya nagawang patayin siya, habang dumidilim ang paningin ni Zhang Ruokan. Ang taong minsang minahal, ay hindi na ang parehong tao. At agad naman siyang iniwanan nito. Subalit napasigaw naman ang lalaking ito habang bigkas nito ang pangalan ni Qi Yao. Pinagpawisan naman ito at napahawak sa kanyang dibdib. Wika pa nito. At hindi na siya ang taong dating ako 800 taon na ang nakakaraan. Ngunit biglang lumapit ang isang babae. At sinabihan niya si Chen na ating bida, na nananaginip na naman daw ito. Subalit bigla naman bumangon si Chen at napangiti ito. At sinabihan ang kanyang ina na wag na itong mag-alala pa dahil isang panaginip lang yun. Sumagot naman ang kanyang ina, habang hawak nito ang takori, na paanong hindi siya mag-aalala sa kanya. Ang pangalan ng kanyang ina ay Concubine Lin, asawa ng prinsipe ng komandante ng Yanwo. Lagi nang may sakit ang ating bida simula nang ipinanganak ito. Sa pagkakataong ito, ang kanyang sakit ay hindi na ito gumagaling kaya hindi na ito makaalis sa kama. Dagdag pa ng kanyang ina, kung sakaling may mangyari sa kanya, ano ang gagawin daw nito? Subalit naging seryoso naman ang mukha ni Chen Saad naman nito sa kanyang isipan. Ang babaeng nauna sa akin ay ang ina ng katawan na kinaroroonan niya ngayon. Ang kanyang tunay na anak na si Zhang Ruokan, ay namatay 3 araw na ang nakalipas. Inabot naman sa kanya ang tasa na naglalaman ng gamot at agad daw niya itong inumin. Habang nakatingin ito sa tasa hindi nito mapigilan mag-isip.
Sa kanyang muling pagkasilang, hindi siya dapat naging estranghero. Pero simula nang magising siya, inalagaan siya nito ng walang tigil. Ngumiti naman ito, sa kanyang nakaraang buhay, hindi pa nito nakilala ang kanyang ina. Ang muling pagsilang sa isang katawan na hindi sa kanya, ay talagang nagbigay daan daw sa kanya na maranasan ang init at pagmamahal ng isang ina. At agad nitong ininom ang kanyang gamot, at natutuwa naman ang kanyang ina habang pinagmamasdan siya nito. Ngunit sinabihan siya ng kanyang ina, 3 gabi na, nagigising siya sa masamang panaginip na ito. At sa mga oras, palagi nitong tinatawag ang pangalang Xiao, sino ba talaga ito? Ngunit nanlaki na lang ang mata ni Chen sa tinura ng kanyang ina. Subalit napukaw naman ang kanilang atensyon sa labas, matapos marinig nila ang ingay doon. At makikita naman natin ang grupo ng mga hangal, habang pinipigilan sila ng babae habang kaharap nito ang lalaking nakapulang damit. Wika naman ng babae, ano ang kanilang sinusubukang gawin? Ito ang Jade Palace, na hindi pinapahintulutan silang pumasok ng ganito. Ang babaeng ito ay isang palace maidservant, ang pangalan nito ay Yun-er. Ngunit bigla na lang nanlaki ang mata nito. Matapos matinggap nito ang isang suntok ng lalaki, na tumama ito sa kanyang tiyan. Tumilapon naman si Yun-er at tumama ito sa isang pundasyon, at sa kanyang natamong pinsala ay napasuka na lang ito ng dugo. Ngunit bigla na lang lumapit ang lalaki, at sinabihan niya ito na ang lakas daw ng kanyang loob na harangin ng isang katulong na tulad niya ang kanyang dinadaanan. Tinignan niya ito ng masamang tingin, at dagdag pa nito, na gusto na daw ba nitong mamatay. Ang lalaking ito ay ang ika-8 prinsipe, ang anak ng Yanwu Commandery Prince at concubine Xiao. Agad naman na binuksan ni Lin ang pintuan para tignan ang nangyayari sa labas. Ngunit sa kanyang pagbukas ng pintuan, ay bumungad sa kanya ang grupo ng mga hangal kasama ang ika-8 prinsipe. At sinabihan niya naman si Yun-er kung ano nangyayari, habang ito ay nakahandusay sa sahig. Agad naman lumapit si Lin kay Yun-er at ito'y nanghihina habang lumalabas ang dugo sa kanyang bibig. Saad nito bakit nangyari sa kanya ito habang may lungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Tumingin naman si Lin sa ika-8 prinsipe, at sinabihan niya ito ay Jade Palace. Kahit siya ay isang prinsipe, ay hindi parent ito pwede pumasok dito. Ngunit ngumiti naman ng nakakaluko ang hangal na prinsipe. Wika nito, inutusan ng reyna na sila concubine Lin at ang kanyang ika-9 na kapatid na lumipat sa Seaside Hall. Mula ngayon, ang Jade na palasyo ay yumukod sa aking biological na ina na babae na si concubine Xiao. Ngunit nagtaka naman si Lin kung bakit. Gusto ng reyna na umalis na sila sa Jade Palace. Wala na itong nagawa pa kundi pumayag na lang ito. At bukas na lang daw sila lilipat ni Chen sa Seaside Hall. Subalit agad naman siyang pinigilan nito. Sabi ng kanyang ina na gusto niyang lumipat sa Jade Palace ngayong gabi, at pinapaalis na silang mag-ina ngayon. Nanlaki na lang ang mata ni Lin sa tinura ng ika-8 prinsipe. Sinabihan niya ito, alam daw nitong napakarupok ng pang-9 niyang kapatid, at gumagabi na at lumalamig na sa labas, paano kung may mangyari sa kanya? Sumagot naman ang hangal na prinsipe. Sinabihan niya si concubine Lin, napakaraming mahihirap sa mundong ito, ngunit hindi bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng tulong. Kung ganoon kaina ang pang-9 niyang kapatid. Kung gayon ano ang silbi ng pananatili niyang buhay nito, at ito'y tumawa ng nakakainsulto. Ngunit labis naman na nasaktan si Lin sa mga pinagsasabi ng hangal na ika-8 prinsipe. Sinabihan niya ito na siya ay kanyang kapatid, subalit bigla naman may nagsalita. Para mapalingon sila, dahan-dahan naman na lumabas si Chen na ating bida, kahit ito'y nahihirapan sa kanyang paglakad. Agad naman na lumapit ang kanyang ina, at sinabihan niya si Chen bakit siya bumaba sa kanyang kama? Sobrang lamig sa labas dahil sa snow magmadali ito at bumalik sa loob. Subalit sinabihan ni Chen ang kanyang ina, na hindi na nila kailangang magmakaawa kahit kanino, balang araw. At makakabalik daw sila dito. Ngunit sa inis ni Chen ay nanggagalaiti na lang ito dahil wala siyang magawa sa kasalukuyan niyang sitwasyon, ngunit habang pinagmamasdan siya ng kanyang ina, ay hindi na nito mapigilan pa ang kanyang emosyon. Napaiyak na lang siya sa kanilang natatanggap na pagtrato ng mga hangal sa kanila. At agad naman silang umalis. May sariling plano ang tadhana.
Ang magagawa lang ng isa ay ang maging sarili nila at panatilihing malaya ang kanilang puso mula sa mga mortal na pagnanasa. Hindi pa nararanasan ng nakaraan ko ang mga ganitong mapait na sandali, hindi mahirap sabihin na tuluyan nang nawalan ng kapangyarihan si Concubine Lin. Mahihirapan silang makabangon sa palasyo ng prinsipe ng komandante ng Yanwu. Habang sila ay paalis ng palasyo ay naririnig naman nila ang pinag-uusapan ng mga hangal tungkol sa kanila. Paggalang, mapagkukunan, at koneksyon. Sa malupit na mundong ito ng kompetisyon, tinatanggap ng malalakas ang lahat. At ang mahihina na hindi makalaban ay matatagpuan lamang ang kanilang sarili sa landas ng kamatayan. At sila ay tuluyan nang nakaalis. Sa kalagitnaan ng gabi at makikita natin ang mga bahay, at mga bumabagsak na snow. Sa loob ng silid ay may nagsisindi ng kandila. At makikita naman natin na tuluyan na silang nakapasok sa bago nilang tirahan. Sinabihan naman ni Chen ang kanyang ina. Bukas na daw ba ay ang seremonya ng pagsamba, tama. Tiyak na makakakuha siya ng isang sagradong marka sa panahon ng seremonya. At maging isang warrior upang patunayan ang kanyang sarili. Ang tinatawag na, ang sagradong marka ay ang mga kwalipikasyon na ibinigay ng mga Diyos para sa mga tao na magsanay ng martial arts. Ang mga taong hindi nagbukas ng sagradong marka, ay hindi kailanman maglilinang ng Jinyanshi, sa gayon, hindi sila maaaring maging pinuno ng Heaven and Earth. Nakuha ng ika-8 prinsipe ang sagradong marka noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Ngayon, siya ay isang batang warrior sa advanced stage ng Yellow Realm. Habang nakatingin ang ina ng ating bida sa kanya, saad naman nito sa kanyang isipan. Si Chen ay nasa 16 na taong gulang na, ngunit hindi pa rin niya natatanggap ang sagradong marka. Subalit nalungkot naman si Lin, hindi niya maiwasan na baka hindi na makakuha ang ating bida. Pagkatapos ng 16, halos imposible ang sagradong marka. Mapapalampas ng mga tao ang pinakamahusay na edad para sa paglilinang pagkatapos ng edad na 16 at hindi gaanong mga tagumpay ang magagawa. Lumapit naman ang kanyang ina at hinawakan siya nito sa kanyang ulo. At sinabihan niya ito na nagtitiwala siya sa kanya na makakuha ito ng sagradong marka pagsapit ng seremonya. Ngumiti naman si Chen matapos niyang marinig ang tinura ng kanyang ina. Ngunit habang paalis na ang ina nito, sinabihan siya na dapat nang magpahinga na siya, kailangan pa nilang dumalo sa seremonya ng pagsamba bukas. Sumagot naman si Chen sinabihan din niya ang kanyang ina na dapat din na magpahinga siya ng maaga. Subalit bago man umalis si Lin, pahabol pa nitong sinabihan kay Chen kung sino si Chi Yao, na patuloy siyang sumisigaw sa kanyang panaginip. Agad naman sumagot ito, wala lang daw yun at mali lang siguro ang kanyang narinig ng kanyang ina. Sumang-ayon naman ang kanyang ina sa kanyang paliwanag. Huwag mo nang banggitin muli ang dalawang salitang Chi Yao, kahit sa kanyang panaginip. Dahil, iyon ang pangalan ng imperyo na si Chi Yao, na pinag-isa ang Siyam na imperyo at nagtayo ng unang sentral na imperyo. Pagsasabi ng pangalan ng Empress ay napakawalang galang. Kung may nakahuli sa iyo na nagsasabi nito, maaari kang mapasailalim sa kamatayan. Ngunit nagulantang naman si Chen sa kanyang narinig mula sa kanyang ina. Saad pa nito sa kanyang isip. Huwag nang mag-alala pa ang kanyang ina at hindi na daw ito mauulit pa. Mula ngayon, ako ang magiging bangungot niya magpakailanman. Sa pagsapit ng umaga, ang Yanwu Commandery ay isa sa maraming command areas sa silangang rehiyon ng Kunlun Field. Taon-taon, kailangang magbigay-pugay at buwis ang mga komandante sa unang sentral na imperyo. Ang soberanya na namuno sa commandery ay tinawag na Commandery Prince. Ang seremonya ng pagsamba ay ang pagdiriwang ng Yanwu Commandery sa buong bansa. Sa panahon ng pagdiriwang ay maghihintay ang mga bata upang matanggap ang sagradong markahan. Ngunit sinabihan naman siya ng kanyang kapatid na ika-8 prinsipe. At ngumiti ito ng nakakaloko. Siya daw ay nasa 16 na taong gulang. Ika-9 na kapatid, dumalo ka man sa seremonya ng pagsamba, hindi ka makakakuha ng sagradong marka. Bakit ka nag-abala na pumunta at ipahiya ang iyong sarili? Ngunit sumagot naman ang isang lalaki. Sinasabi ng mga tao na ang hari ay nagsilang ng 9 na anak at ang bawat isa ay kakaiba. Ang 8 sa amin ay lahat ay nakatanggap ng aming mga sagradong marka. Ikaw ay 16 na, at ang isa lamang na hindi nakatanggap ng isa, siya ay ang Yanwu Commandery ang ika-6 na prinsipe, na kanyang kapatid.
Ngunit ganun pa man, kahit pinagsasabihan na ang ating bida ng mabibigat na salita, ay nananatiling tahimik at kinikimkim ang lahat ng binabatong salita sa kanya. Ngunit dagdag pa ng hangal nitong kapatid, habang naiinis. Ano pa ang silbi ng kanyang pananatiling buhay, bakit hindi na lang daw ito mamatay? Ngunit saad naman ng ika-8 prinsipe, at sinabihan niya ang kanyang kapatid na ika-6 na prinsipe. Kalimutan na daw nito, bagamat ang dugo ng kanilang ama ay dumadaloy sa kanilang mga ugat at ginagawang madali para sa kanila ang pagtanggap ng kanilang mga sagradong marka, maaaring mahirap para sa mga karaniwang tao. Sino ang nakakaalam na ang basura ay anak ng kanilang ama o hindi? Sumagot naman ang isang hangal na prinsipe. Sumang-ayon naman ito sa mga tinura ng kanyang kapatid, may narinig din daw itong tsismis, nagdudulot daw ito ng kahihiyan sa royal family nila. Ngunit napasarado na lang ng kamay ang ating bida. Habang pinapakalma nito ang kanyang sarili, wika pa nito. Bago siya magkaroon ng sapat na lakas upang labanan sila, huwag mag-aksaya ng oras sa walang kwentang awayan. Habang nakatingin ito sa puting kristo, ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang puting spinel na ito noong siya ay naging 16 sa aking nakaraang buhay. Hindi nito inaasahan na makakasama niya ito pagkatapos ng 800 taon. At kung may kinalaman ba ito sa kanyang muling pagsilang? Ngunit isang matanda ang pumunta sa harapan at pinahayag nito na magsisimula na ang seremonya ng pagsamba, siya ay isang ministro ng komandante ng Yanwo. Ngunit makikita naman natin ang 3 babae na sabay nilang pinapatunog ang kampana. Ngunit sa kabilang banda, may isang lalaki, na may hawak na espada, agad naman itong iniangat para patayin ang itim na baboy, para ayalay ang dugo nito sa kanilang gagawing seremonya. At ilang sandali pa ay makikita naman natin ang isang bagay na naglalabas ng malakas na liwanag na kulay dilaw. At isang liwanag naman ang papalapit sa mga tao para mabigyan sila ng sagradong marka. Ngunit masaya naman ang mga tao habang inaanti nila ang kanilang matatanggap na kanilang inaasam-asam na sagradong marka. Subalit agad naman tumama ito sa noo ng maswerteng bata, makikita naman natin sa ekspresyon ng bata na labis itong natutuwa. Biglang lumiwanag ang katawan nito matapos tumama sa kanyang noo ang sagradong marka. Ngunit wika naman ng mga tao nang nakakita. Si General Zeus ang kanyang bunsong anak ay 6 na taong gulang lamang, at siya ay may sagradong marka. Ang nagliliyab na sagradong marka ay nauuri bilang ika-4 na klase na sagradong marka. Siya ay kamangha-mangha, ang kanyang hinaharap ay maliwanag. Natuwa naman ang isang kalbo. Saad pa nito, isa daw itong kahanga-hanga ito ang kanyang anak na si Zhu Liang, at sinabihan niya ang mga taong nandon, na maaari silang dumalo sa pagdiriwang na kanyang gaganapin mamayang gabi. At ilang sandali pa ay sunod-sunod ang paglabas ng mga sagradong marka. At tumama ito sa mga bata. Tuwang-tuwa naman ang kanilang magulang matapos makatanggap ang kanilang anak ng sagradong marka. Wika naman ni Kiku Matos, ang kanyang anak. Ang kanyang kinabukasan ay nangangako na ako ay naghintay ng maraming taon para sa araw na ito. Sa kabilang banda, masaya din ang Ivang mga bata dahil sa nakuha nilang sacred mark. Ngunit ang ating bida naman ay nalulungkot at nawawala ng pag-asa na ito ay makatanggap pa ng sagradong marka. Ang seremonya ng pagsamba ay malapit ng matapos, ngunit hindi pa tatanggap ng isa ang ating bida. Subalit biglang lumiwanag ang kanyang hawak na crystal, agad itong kumonekta sa dilaw na liwanag. At ilang sandali lang ay isang puting liwanag ang papalapit sa ating bida. Nanlaki naman ang mata ni Chen Er. Matapos makita nito na ang puting liwanag na patungo sa kanya, agad naman itong tumama sa kanyang noo, at makikita natin ang enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Nakatanggap ng sagradong marka ang ating bida sa huling minuto ng seremonya ng pagsamba. Napapikit na lang ito at napahawak sa kanyang ulo at napaluhod. Dahil nakaramdam ito ng sakit ng kanyang ulo, dahil sa natanggap nitong sagradong marka. Subalit napatingin naman ang mga hangal sa ating bida. Saad pa nila, kilala ang ating bida sa pagiging may sakit at marupok simula pagkabata, hindi madali ito para sa kanya. Sa kabilang banda, hindi naman makapaniwala ang mga hangal nitong kapatid. Paano daw itong naging posible ang ating bida ay nakakuha ng isa? At nalipat naman tayo ng eksena kung saan makikita natin ang pagbagsak ng mga snow, at makikita din natin ang 2 gwardiya sa labas habang binabantayan ang tent. Sa loob nito at may isang matanda na ibinalita nito ang nangyaring kaganapan sa seremonya ng pagsamba.
Sinabihan nito ang Queen na ang ika-9 na prinsipe ay nakatanggap ng isang sagradong marka. Agad naman nagsalita ang Queen, at inutusan niya ang matanda na dalhin daw niya dito si Chen sa kanyang silid. Agad naman sumang-ayon ang matanda para dalhin ang ating bida sa harapan ng Queen. Sa kabilang banda tuwang-tuwa naman ang ina ng ating bida matapos nitong makita na nakakuha ng sagradong marka ang kanyang anak. At ilang sandali pa ay lumapit ang matanda, agad naman itong nag-congratulations kay Concubine Lin at sa ating bida na ika-9 na prinsipe para sa pagkakamit nito ng sagradong marka. Dagdag pa nito na inimbitahan ng reyna ang prinsipe sa kanyang lugar, upang personal niyang suriin ang klase ng nakuha nitong marka. Subalit nanlaki na lang ang mata ni Concubine Lin, matapos marinig ang tinura ng matanda. Agad naman pumagitna ito, na hindi ito pumapayag sa nais ng reyna. Ngunit malalim naman ang iniisip ng ating bida, na parang kinakabahan ang kanyang ina, at sinabi nito na mapanlin lang na tao ang reyna na ito. Hindi naman ito nagdalawang isip at agad nitong sinabihan ng kanyang ina na puntahan nila ang reyna. Sa mapupulang labi agad naman nitong sinabi, ang kanyang kamahangalan ay naghiwalay sa kanyang sarili para sa pagpino, ako ang namamahala sa seremonya ngayong taon. At sinabihan niya ministro, kung nasuri na ba nito ang klase ng ika-9 na prinsipe ang nakuha nitong sagradong marka. Ang babaeng ito ay ang Yanwu Commandery Queen. Agad naman sumagot ang minister, at inilabas nito ang scroll at agad nitong binasa ang nakasulat. Itinala ng Biblia ng sagradong marka ang lahat ng marka ng martial artist sa larangan ng Kunlans. Gayunpaman, wala sa kanila ang tumutugma sa ika-9 na prinsipe. Ngunit ngumiti naman ang reyna. Kung hindi ito masusuri, marahil ito ay isang sagradong marka na walang klase. Ang ika-9 na prinsipe ay 16 na taong gulang na, hindi siya gaanong makakamit, kaya, upang mapanatili ang mga mapagkukunan ng pagdadalisay ng pamilya ng hari, isang bote lamang ng Mero washing liquid ang ibibigay sa ika-9 na prinsipe. Ngunit hindi naman pumayag ang ina ng ating bida. Sinabihan niya ang reyna na, nang matanggap ng ika-7 prinsipe ang kanyang sagradong marka, binigyan siya ng 12 bote ng Mero washing liquid. Bakit si Chen ay tatanggap lamang ng isang bote kapag nakakuha siya ng sagradong marka? Ngunit sumagot naman ang hangal na reyna, pag-alit naman nitong sinabi na, ang ika-7 prinsipe ay nakakuha ng isang ika-7 klase na sagradong marka noong siya ay 3 taong gulang lamang, at paano daw nitong maihahambing ang dalawang. Subalit biglang dumating ang isa ika-8 hangal na prinsipe. Agad nitong sinabi ang kanilang ika-7 kapatid ay anak ng aming reyna, na nagmana ng makapangyarihang linya ng dugo ng reyna, na maihahambing sa kanya sa buong komandante ng Yanwu, kapwa sa kanya nakasalalay ang katatagan at kasaganaan ng komandante ng Yanwu sa hinaharap. At sarkastiko pa nitong sinabi, ang dulo ng daliri ng kanyang ika-7 kapatid ay mas mahalaga pa daw ito kaysa sa buhay ng ating bida na pang-9 na kanilang kapatid. Saad pa ni Concubine Lin. Ngunit nang matanggap ng ika-8 prinsipe ang kanyang sagradong marka, binigyan siya ng 4 na bote ng Mero washing liquid. Subalit nagtitimpi na lang ang ating bida sa tinura ng hangal nitong kapatid. Agad naman sumagot ang reyna. Kung mas maraming talento ang isang tao, mas maraming mapagkukunan ang matatanggap nila. Ang ika-9 na prinsipe ay ang pinakamaliit na talento sa 9 na prinsipe. Natural, ang mga mapagkukunang natatanggap niya ay ang pinakamaliit. Subalit bago man magsalita si Concubine Lin ay agad naman siyang sinigawan ng pag-alit ng hangal na reyna. Nakapagdesisyon na daw ito, kung maglakas loob siyang hamonin ulit ito, hindi daw ito magdalawang isip na bugbugin siya ulit. Subalit nagulantang naman ang ating bida matapos niyang marinig ang sinabi ng hangal na reyna. Ngunit naiinis naman si Concubine Lin dahil wala itong magawa, habang nakatingin si Chen sa kanyang ina, sambit nito sa kanyang isipan. Maraming paghihirap ang tiniis ng kanyang ina, kailangan daw nitong magsumikap para tumulong na magkaroon ng kapangyarihan. Agad naman lumapit ang isang babae, at sinabihan niya ang ating bida kunin daw nito ang kanyang makukuhang rewards. Agad naman kinuha ni Chen ito. Agad naman silang tumalikod at sinabihan niya ang kanyang ina na umalis na sila. Ngumiti naman ang hangal na reyna. Makalipas ang 3 buwan ay ang year-end assessment ng royal family, siguraduhing magtrabaho ng husto, ang ika-9 na prinsipe.
Subukan ang iyong makakaya upang maabot ang washang mirror at lumabas sa yugto ng channel at maging isang tunay na mandirigma para mabigla nito ang kanyang kamahalan. Ngunit sumagot naman ang hangal na ikawalong prinsipe, wika pa nito. Paano yun madaling makamit sa loob ng 3 buwan, kasama ang talento ng ikasyam na kapatid, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 1 taon. Nalipat naman tayo ng eksena kung saan. Makikita natin ang ating bida at isinarado nito ang kanyang kamao at ipinapang ako nito sa kanyang sarili na maghintay lamang silang lahat, at magiging siya ang pinakamalakas, at gusto nitong ipamukha sa kanilang lahat ng kanilang pangmamaltrato, pangbabastos at pangmamaliit sa kanilang mag-ina.